Musta? May umaatikabong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin nang di ka huli sa maiinit na labanan, at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Takbong tila nakabuntis at baon sa utang na nga itong si Kuya sa isang eskinita, hanggang sa mock-honor na nga ito ng ilang misteryosong lalaki, at lubos pinagtataka kung papaano raw siya nakilala ng mga ito. Boom, bigla ang sabog na nga ng isang smoke bomb sa gilid na siya nang naging hudyat ng isang pangmalakasang bakbakan, kung saan pasiklab din itong si Kuya na tila may tinatagong katauhan bago siya naging pahanante ng Avon, na sinabayan na nga lahat ng malanindyang kalaban na sa kanya ay sabay-sabay na umatake. Sa una ay nagawa pa nitong makasabay ngunit naglaon ay GG si Kuya sa dami ng kaharap na kalaban, sabay lumabas ang isang durodemanyong kalaban na siya nang tumapos ng buhay nito. Nang makumpirma na patay na ito ay agad nang umalis ang grupo ng misteryosong mga assassin. Somewhere sa kung saan ay ipinakita naman itong si Kuya Pham na namumuhay ng happy sa isang dayuhang bansa, kasama ang kanyang pagkakatekyut na anak at ang may bahay nitong palaban ang ganda. Matapos ang kanilang farming life sa buong maghapon ay nabahala na nga ang mag-asawa sa mga binabalita sa TV, ukol sa karumal-dumal na pagpatay sa isang di kilalang lalaki, ng isang di kilalang criminal organization. Sa palagay mo sila ang may gawa, ika na nga lang nitong misis hanggang sa sumingit na nga itong bata at sinabing marahil gawa raw ito ng Oni habang suot-suot ang maskara ng isang Oni at naglalaro. O siya matulog ka na, banat na nga ng tatay na dinala na itong bata at oras na nga raw ng pagtulog, at huwag raw pasaway kundi wala itong regalo sa birthday nito next week. Nang mapatulog na nito ang anak ay agad na nga nitong tinignan lahat ng kanilang CCTV, at tila nagpapasiguro rin. Hanggang sa mapag-usapan na naman nga nila ng kanyang asawa ang tungkol sa balita kanina, na lubos kinababahala nga nitong misis niya dahil bukod sa paraan ng pagkamatay nito ay wala man lang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan at personal na buhay nito. Pilit pagkumbinsi naman itong mister at di na nga raw yun kakaiba sa panahon ngayon, at huwag nga raw masyado mag-alala itong misis niya at walang makakahanap kung nasan man sila ngayon, di ka sure, paano si Reaper, ribat naman nga ng misis niya. Bibi ko masyado kapraning, tsaka sigurado ako di niya trabaho ito, sagot naman nga nitong mister at alam naman daw nilang solo magtrabaho ang Reaper. Relax lang, masyado kang nag-aalala sa wala, ika na nga nitong mister sa misis niya. Nagdaan ang mga araw na happy-happy ang pamilya, na may manigonigong kalungkutan paminsan-minsan, ngunit agad din namang inaagapan ng bida nating family man at sobrang lablab ang kanyang anak. Di pa man nagtatagal ay muli na naman ngang ibinalita sa TV ang tungkol sa isang panibagong pagpatay, kung saan lubos kinababahala na ng otoridad dahil sa sunod-sunod na serye ng pagpatay, at kagaya ng mga naunang pagpatay ay wala rin silang mahanap na impormasyon ukol sa mga napatay na biktima, maging koneksyon sa bawat isa sa mga ito, na siya nang nagbigay pagkabahala sa ating bidang pamilya. Sa kabila nito ay di naman nagpapigil ang bida natin na celebrate ang pinakahihintay nilang birthday ng kanyang anak, with matching ihaw-ihaw na nga at tamang sound trip gamit ang kanyang gitara sa tabi ng may panaygo-nigong flashback ng kanilang mga nakaraang kaganapan. Happy-happy na nga ang birthday boy na tinanggap ang kanyang mga regalo, habang ang nanay naman ay may payakapsol sa kanyang mag-ama sabay sabi ng I love you sa dalawa. Pagsapit ng gabi ay tila di naman makatulog itong bida natin, na siya nang bumaba sa kanilang salas at nagmamasid-masid. Sa kung saan ay bigla na nga lang lumutang ang ilang misteryosong assassins na rekta pinasok na nga ang kanilang bahay. Kagaya ng mga naunang biktima kanina ay di rin nagpahuli sa mga malupiting the moves itong bida natin, na sinabayan na nga lahat ng assassin na sa kanya ay umatake. Nahiwalay na nga kaluluwa nito sa gulat nang marinig ang pagsigaw ng kanyang anak, kaya naman nagmamadaling bumalik sa kanilang kwarto ngunit sa kasamaang palad ay nadali ng sampit-sampit ng isa sa mga assassin, at tila may lason pa ngunit pilit ginapang pera ng ating lovang tatay ang hagdan nila makarating lamang sa kwarto ng kanyang mag-ina, sabay pasilip sa silhouette ng lalaki na tila naghihintay lamang sa labas. Dito na nga lumuwa mata ng ating bida nang makita ang mga bangkay ng kalabang assassin sa kanilang kwarto, sa kasamaang palad ay kasama sa mga ito ang kanyang mag-ina, na kinang-isingisi na nga ng durodemanyong kalaban sa kanya. Tinditong asawa mo Lods lakas din pala, banat na nga sa kanya ng kalaban, ngunit sa kabila ng galit na nadarama ng tatay ay wala itong magawa, na nasaksak pa nga sa likod kaya ayon rekta bumagsak na.
Nang marinig ng mga ito ang pagdating ng mga pulis ay agad ding umalis habang siniguradong patay itong bida natin, na siya nang ang nakahandusay kasama ang kanyang mena-soccer na pamilya. Kalaunan ay pinakita na nga itong bida natin sa morgue, kung saan bigla na lamang nagising at tila pinagbigyan pa ni kamatayan, sabay flashback na nga sa kanya ng mga pangyayari na kinahimatay sa sobrang sakit ng naulilang tatay. Nagising na nga lang ito sa isang ospital na maging ang doktor ay lubos kinagulat dahil himala raw itong nabuhay galing kamatayan. Asan asawa ko, asan anak ko, pilit na pagbigkas na nga ng ating bida sa doktor. Hanggang sa naiyak na nga lang ito nang sabihin ng doktor na wala na ang kanyang pamilya. Seryoso ka na buhay muli mula sa kamatayan yung tatay kahit 24 oras ng patay. Pagtataka na nga nitong lalaki na pinakilalang si Mike Morris ng FBI habang kausap ang partner nitong si Emma Samanda, na rekta pinuntahan na nga ang ating bida at kailangan nga raw nila ang tulong nito sa kanilang investigasyon. Nais nga nilang malaman kung may naaalala itong tatay sa mga taong umatake sa kanila, at kung meron itong ideya sa kung anumang motibo ng mga ito. Di pa man tapos sa kanyang mga tanong at nang mapansin ang tindi ng galit ng nakarete na tatay ay nagpaalam na lamang ang FBI agent, at tawagan na nga lang daw sila kung sakali man, sabay nag-iwan ng kanyang calling card. Pag-aalis ay agad namang sinabi ni Mike sa kasamahan nitong si Emma na pakiramdam niya raw ay may alam ang ating bida sa kung sino man ang may kagagawa nito sa kanya at kanyang pamilya, kaya naman napagdesisyonan ng dalawa na magsalitan sa pagbabantay sa ating naulilang tatay. Bandang gabi ay sinubukan na nga ng mga nurse na dalhin ang biktima sa labi ng pamilya nito. Ngunit dahil na rin sa nagpatong-patong na galit na nadarama nitong bida natin ay napatigil na lamang sila sa harap ng morgue at dito nagrugro-gro sa galit. Kalaunan ay pinakita na lamang na tumetambay ito sa rooftop ng ospital kung saan nakabantay itong si Ate FBI, hanggang sa bigla na nga lang humugat ng karayam mula sa kanyang braso ang ating bida sabay tasak sa kanyang braso na siya nang ang tila nagbalik sa liksi nito, at iniwasan ang bigla ang pag-atake ng grupo ng mga assassin sa kanya. Walang katipid-tipid sa action scenes na naman nga ang paganap ng anime na ito, kung saan gigil na nakipagsabayan na naman nga itong bida natin sa mga basta-basta na lamang lumusab na mga assassin, pakpakwapak sa pak saksakswak na swak mala John Wick na betok. Abat pasiklab na nga ang galit na tatay na mala ninjang naging usok at naglaho, at nang muling lumutang ay GG ang 8 gago na pinag-chop-chop nito. Di rin nakaligtas si Ate FBI ngunit syempre pinatulog lang ng ating bida, at dito bumwelo na nga sa pagkatay ng lahat ng assassin na kanyang kaharap. Wa-epek maging ang sabay-sabay na pag-atake sa kanya ng mga kalaban, na kalaunan nga ay sabay-sabay niyang sinalansang sa elevator, at dito walang awa na binanatan lahat ng kaawa-awang assassins. Nang magbukas ang elevator ay batid sa isang assassin ang takot at halatang napa-flashback sa buong buhay niya kaya napa-atres, hanggang sa ipakita na naman nga si Mike na pilit tinatawagan ang kanyang partner sa rooftop. Dito na nga niya inabutan ang sandamakmak na bangkay sa harap ng elevator. Samantala, lumutang naman na ang durodemanyong kalaban na leader ng mga assassin, na siya nang muling nagpaalala ng kamatayan ng kanyang pamilya. Wala nang ang intro na binanatan ito ng gigil nating bida, ngunit sadyang may kalakasan din na nakipagsabayan sa ating naulilang tatay. Matinding labanan na nga ang binira ng dalawa, na parehas ayaw magpatalo sa isa't isa. Ngunit ano ang laban mo sa taong tila nagtago lang ng kanyang pagkatao, tas pinatay mo pa mga tao na tanging nagpapitino rito Eddie good luck sa'yo tarantado. John Wick nga aso lang naulol na, ito pa kaya na buong pamilya niya sa Smeriasep GG ka. Siyang tunay nga ay wala nang nagawa pa ang durodemanyong kalaban sa kanya, at dito rekta tinanong kung papaano raw sila nahanap ng mga ito. Baguhin mo man itsura mo, mukha mo, san man kayo magtago, sa palagay mo matatakasan mo nakaraan at kapalaran mo bobo, banat na nga sa kanya ng kalaban, hanggang sa dito nagulat na nga lang ang kalaban, nang ipakita niya ang kanyang tunay na mukha at katauhan. Matapos puntahan ang bangkay ng kanyang mag-ina ay agad na nga itong umuwi sa kanilang bahay kung saan may kinuhang isang kahon sa kanilang pader, na naglalaman ng kanyang mga lumang gamit at picture ng kanyang mag-ina, kung saan ipinakita ang kanilang tunay na mga itsura. Kalaunan ay sinunog na nga nito ang kanilang bahay, kasabay ang muling pagkabuhay ng kanyang nakaraan, kung saan isinuot na nga nito ang kanyang maskara, at mga matang punong-puno ng sakit at galit, gustong manakit abat kay Lupit. Parang nagla-like at subscribe lang guys mga malulupit.
At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.